Good morning po sa atin lahat. Sige po, upo muna tayo. Makapag-relax. Muli po, it's a great privilege na ako po ay tayo dito at mag-share ng salita ng Panginoon. Pero siyempre, lagi naman gano'n kapag tatayo ako dito, kinakabahan. So, hindi ko lang po sa inyo, mga po kaya to-preach, pag-pray po ako. Na maging daluyan po ako ng pagpapala sa bawat isa. Ilan po ba? Makakaasa po ako sa inyo, no? At sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang Holy Spirit, kaya kapag bigay ako ng salita ng Panginoon na naayon po sa akin. Okay, so sige po, tayo po natin ito ngayon sa Lord's Stand. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Hebrew chapter 11. Verse lang po ito. Verse 32. Ayan na po kayo. Say amen. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Okay, Hebrew chapter 11 verse 12. Ready read? And what shall I more say? For the time will fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets. Tayo po ay manalangin. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat po muli sa isang malaking pribileyo na makapagsalita po ngayon. Ang po, Lord, pinadalangin po ang mga kapatiran na through your Holy Spirit, Panginoon, mangusap ako sa bawat isa. Pag po namin gawin matigas po ang aming puso, pagkos makita po namin ang iyong salita. At ito po ay tuloy mo sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. With the help of your Holy Spirit, Panginoon, continue mo po kami, challenge mo po kami. At lalo pa po kami ay matibay sa pananampalataya. Dalayan ko po ang aking sarili ko, kung pangalan sa akin. Your Holy Spirit, Panginoon, tanging salita mo lamang ang tawag sa akin. Lagi din at pinagkaroon si Pastor, nagtatapos po siya, samahan, at maging pagpapala po sila doon sa Pilipinas. Maraming salamat po at dalangin sa pangalan ni Jesus. Pwede na po yung tayo na po. Nagtatang-twister na naman ako. Pagkain nakabahan ako, nagtatang-twister na po. Okay, hindi po good morning sa ating lahat. So yung pong nabasa natin ay alam naman po natin ito yung mga heroes of faith, ano? Nasa ating mga pangalan, sila Samson. At isa po itong sa nabasa natin ay isa po karakter ang ating pag-uusapan. Dahil naman sa ating lahat, sabi na rin ni Pastor tungkol kay Gideon. Pero bago po yan, no, ay hayagin po muna medyo balik muna tayo sa tawag dito, sa mundong makamundong heroes, diba? Kasi ito si Gideon isa heroes of faith. Pero kung titignan po natin sa atin po, lalo na sa mga bata, pag sinabi nga Marvel Comics, DC Comics, may mga superheroes po yan naman. Pag sinabi natin Clark Kent, sino po si Clark Kent? Superman. Baga, yung kapalindaran ni Superman si Clark Kent, isang timid, magiyaing lalaki. Pag sinabi naman natin Peter Parker, sino siya? Wow! Spider-Man po yan. Sa tandaan po natin yan. Pag-test natin. Pag sa Pilipino naman, sa Tagalog, pag sinabi natin Darna, sino si Darna? Si Narda. Pinaliktad ko lang. Pag sinabi naman natin si Captain Barbell, sino siya? Ano? Si Teng-Teng. Si Teng-Teng yun. So, makikita natin yung opposite, yung pagiging superhero sa pagiging isang simpleng tao. Ganyan din po yung istorya ni Gideon. Siya ay nagsimula sa isang simpleng tao na talagang napakamayahan niya. Pero dumating siya sa point na siya ay naging isang mighty warrior. At yun po yung pag-uusapan natin kung paano ang tao, kahit siya ay simple lamang, o siya ay walang kaalaman, o siya ay mahirap,
kapag kinausap ka ng Panginoon, ikaw ang magiging kagamit yan sa kanyang pulutan. Amen? So, yun po yung pinakabuo natin. At ang ating pag-aaralan ay yung last part ng ating teleserye. Sabi nga ni Pastor, teleserye raw ito kasi series to no? At ang pamagay niya yung How God Turns Nobodies into Somebodies. What God can do through ordinary you. Ano bang magagawa ng Panginoon sa isang katulad po natin na ordinary lamang? No? How God uses ordinary people to accomplish extraordinary accomplishment in life. No? Bilang isang Kristiyano o bilang isang simpleng tao, naalala ko nung bago ako dito sa church, para sabi ko, yung bang mga ginagawa ng mga umaakit dito sa stage kaya kong gawin. Parang sabi ko, parang hindi ko kaya kasi mahihayin po ako. No? This morning, we're going to look briefly at man named Gideon. So, napagin ko nga po, si Gideon ang pag-aaralan natin. Pero, tingnan po muna natin mas malalim, sino po ba si Gideon? Okay, sino po ba si Gideon? Ang sabi nito, he was a classic example of an ordinary person that God used. So, kagaya rin po natin si Gideon, isang ordinaryong tao. He was a farm boy. No? Siya po ay isang magsasakang bata who became a national hero. So, parang sino to? Si Rizal, ano? He saved his nation. Kasi nung time po yun, yung Israel was at the lowest point of their nation. No? Sila po ay pinapersecute ng mga Midianites at sila po ay talagang itinaboy sa city papunta sa mga caves. No? They were spiritually, emotionally, physically, and mentally, economically bankrupt. Isipin po natin yung mga sinabi ko. Kalulus-lulus po ang kalagayan ni Gideon at ng kanyang mga angkan. Okay? An enemy nation called the Midianite has come like a swarm of locusts. Tignan po natin kung paano po kinamtam ang kanilang lupa, kung paano po sila pinalis. 135,000 strong soldiers po ang nag-capture po sa kanila, ang nag-hang po sa kanila para sila po ay hulihin at para sila po ay magpilitan magpunta sa mga kuweba. Force all the people who live in Israel to move into the caves. No? They were living in caves for survival. Alam naman po natin kapag tayo po ay wala sa ating mga kanya-kanyang bahay, abay parang talagang feeling natin sa ating sarili kawawang-kawawa. Tama po ba? Ganun po yung background, ganun po yung nangyari sa buhay ni Gideon at sa kanyang mga angkan. And we find Gideon initially down in the bottom of the one restoration grave instead of out in the open. Tingnan po natin dahil sa takot, dahil sa pangamba na siya ay mahuli ng Midianites. Ano po ang ginagawa nito ni Gideon? Imbes siya ay nangunguha sa isang plain o sa isang field sa labas, siya po ay nasa ilalim ng isang balon. Ano po ginagawa niya ron? Doon niya inaayos yung mga grain ng wheat para gawing tinapay. Ibig sabihin, habang siya ay nagtatrabaho, sila ay nagtatago. Dahil kapag sila ay nahuli, nakita gano'n, sila ay papatayin at kukunin yung kanilang mga panghanap buhay. Ang sabi nito, he was hiding. He was seen, they killed him and take his wheat. When things get bad, God looks for a person to use. Yan po yung maganda. Kapag tayo po ay nasa trouble, kapag tayo po ay nasa talagang kalulus na kalagayan, lalo na sa isang Kristiyano, ang Panginoon ay umientra na. Amen po ba ron? Yan po yung maganda no? Yan po yung maganda sa mga Kristiyano. God only use the most unlike person. No? Tandaan po natin, lagi po kapag ganyan, meron pong ginagawa ang Panginoon, meron pong kinukuha na tao para maging katulong po natin o para tayo po ay sumila bilang sa Kristiyano. And some of us are thinking, God will never use me. Yan po yung nakakalungkot sa isang Kristiyano, no? Sa kabila ng Panginoon, sinabi sa atin, okay, huwag ka magkadala, ako ang pagkalas
kaya mong gawin yan. Pero ano nangyayari? Sabi natin, don't be on it. Ay, hindi ko kaya yan. No? Huwag tayong maging ganun ng isipan. Huwag tayong magpadala sa ganun ng isipan. Tandaan po natin, God often use the most unlikely person. This is what the story of Gideon is about. How God turns nobody into somebody. No? At itong istorya ito ay isang proseso. Ito po ay hindi nangyari sa isang iglap. Hindi nangyari sa isang snap ng finger. Hindi nangyari sa isang twinkle ng iyong mga mata. No? He turned zero into heroes. At po natin yan. No? God uses to change losers into leaders. No? He turns coward into champion. Ganun po, Panginoon. That's what happened in Gideon's life and can happen in our life. Pwede pong mangyari sa atin yan kung ano yung nangyari kay Gideon. Gideon was a very timid person. Tandaan po natin. Siya po ay isang mahiyaing bata o nilala. No? His personality was, he was afraid of his own shadow. Matatakot din po siya. No? He has all kinds of insecurities and feelings. O hindi sapat ang kanyang kakayanin ang feeling niya. Marami po siyang doubt. No? Ibig sabihin, siya po ay mayroong inferiority complex. Meron po ba sa atin ngayon yung ganyan? No? Magkapag-alala, si Gideon ganyan. We find him hiding out, sabi sa Judges 6:11. His son Gideon, precious wheat, by the winepress to hide from the Midianites. Ganun po siya ang matatakotin. Siguro tayo hindi pa rin naman natin nararanasan yung mga ganung bagay. Na tayo dumating sa point na talagang takot tayo sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Ano? And out of fear, Gideon has climbed down. No? Tingnan po natin dito. Sa sobrang takot ni Gideon. No? Kapag nakakakita po siya ng mga tao na kapalapit sa kanya kapag hindi niya kilala, siya ay kaagad tumatakbo sa ilalim ng balon para magtago. Para po siya isang taga. Ganun po kalulus-lulus ang kanyang buhay, ang kanilang buhay. No? That's living in faith in these dark, desperate times when everybody lost hope. Tayo po bilang Christian, dumadating tayo sa point na parang yung problema natin, yung ating mga personal na problema, parang wala nang kasagutan. Di ba? Tama po. No? Dumadating tayo sa point na parang yung ating mga panalangin ay parang hindi na sinasagot ng Panginoon. Tama po ba? No? Dumadating po tayo sa pagkakataon na mismo yung ating mga kapatiran parang wala na rin magagawa. At mismo tayo na wala nang magagawa. Tama po ba? No? So dumadating po tayo sa ganyang pagkakataon. Pero tandaan po natin, meron po tayo, Panginoon, na handang tumulong po sa atin. They're driven to despair, sabi ito. At ito pa pakinggan nyo, ha? Ito po yung maganda. Sa kabila ng mga ganung nararanasan nila, na nararanasan ni Gideon, anong sabi sa verse 12? And an angel of the Lord came to Gideon and says, ito ang sabi na anghel o ng Panginoon, the Lord is with thee. Ito po'y makikita natin sa Judges. Okay, para makita nyo rin po. Judges, verse 6, Judges chapter 6, verse 12. At po ang sabi, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Isipin po natin, ang sabi rin naman yung kanyang background ay parang mahihain, takot, no? Pero ang sabi rin dito ng Panginoon, ikaw ay magiging isang mighty man of valor. Kung ikaw ay ang sabihin nun, ano kaya ang iyong iisipin? Siguro iisipin mo, para naman akong niloloko nito, para naman akong tinutuyan. Nakita naman na napakawin ko, napakatakutin ko, tapos sasabihin sa akin, ako isang mighty man of valor. No? This guy is afraid of his own shadow, and God said, the Lord is with you, mighty warrior. Ikaw ay magiging isang malakas na sundalo. Ikaw ay magiging isang leaders. No? And how did God change Gideon?
Paano po binago ng Panginoon ang kaisipan at pagkatao ni Gideon? Meron pong 4 step para po tayo o para po malaman natin kung paano po tayo magiging kagaya ni Gideon in the process. Okay? 4-step process. Number 1. Pwede po natin isulat to. Ito po yung step 1. God's affirmation. Ito yung isang patunay o patotoo. God always start in your life with a word of encouragement. Kung makikita po natin dito, ang sabi ng Panginoon, nung lumabas yung anghel, magiging mighty warrior ka. Kung ikaw ang sabihin, ano ba? Minsan nga, kahit hindi totoong sabihin, ang ganda-ganda mo, pero hindi ka naman talaga maganda, natutuwa ka. How much more ang Panginoon, ang anghel na nagsabi sa'yo, magiging mighty warrior ka, kahit ganyan ang itsura mo. Ang tanong maniniwala ka kaya agad? He will encourage you, He sees you potential, and He wants you to see. Tandaan po natin, ang Panginoon po hindi po tumitingin sa mga nakaraan mo. Ang Panginoon tumitingin sa puso mo na alam niya na meron kang magagawa sa Panginoon. Ang tanong ko po sa inyo, may magagawa po ba kayo para sa Panginoon? Abay, siyempre, dapat meron kasi ikaw ay isang Kristiyano. At huwag kang maglumaybay sa iyong mga problema dahil ang Panginoon gagawin kang mighty man of valor. Okay? When God start to work in your life, first, ito po yung una, He wants you to get a new view. Ayan. Dito po tayo nagkakatalo no? Ang isang Kristiyano kapag maraming problema, talagang down na down yan. Pero kapag ang Panginoon ay umentra at sinabi ng Bible na magiging ganito ka na ang iyong problema ay maayos, no? Dapat yung iyong isip, no? Makita mo na meron yung pinopokus na bagong view ang Panginoon. Ito yung magandang view, hindi yung pangit. Kasi alam naman natin kapag yung tao may problema, talagang dahil makita niyang pangit. Kahit maganda ka sa isip, pangit ka. Kasi nga may problema siya Pero kapag ang Panginoon ay nag-speak sa'yo, o sa isang tao yan, no? Dapat makita mo yung bagong view ng buhay mo. Makita mo yung kagandahan ng Panginoon. Makita mo yung kagandahan ng mga kapatiran mo na handang tumulong para sa problema mo. Amen? He wants you to get a glimpse of your potential. He wasn't looking at what Gideon was. No? Tandaan po natin, kapag tayo ay may problema, lahat po na nangyayari sa buhay natin, kapag yan ay nakalipas na, huwag na po natin babalikan. Ang isipin natin, nandiyan ang Panginoon in the present and in the future na ang Panginoon ay handang tulungan ka. Okay? At huwag po natin lagi i-rehearse, i-review, babalik-balikan yung mga mapapanging problema sa buhay natin. He was looking at his potential. No? The Bible says, ito sabi ng Bible, without a vision, people perish. Kapag ang isang Kristiyano walang vision, hindi po bisyo, vision, Kapag ang isang Kristiyano walang vision, marami po ang mapapakain. Bilang ikaw, marami pa po mapapakain. Okay? Isipin po natin si Pastor kung nag-quit before, bago po tayo nandito, asa na kaya po tayo ngayon? The people perish. Okay? So isipin po natin yan. God appeared Gideon. He said, "You're a mighty warrior." Okay? Sabi niya, "You are a mighty warrior." Pero si Gideon hindi naman po basta ganun Naniniwala siya agad Pero po siya kasi mga negative character. He was hiding. Anyone could see he was no courageous leader. No? Kung sasabihin ka, magiging leader ka, ayoko po. Wala po sumusunod sa akin. No? I'm sure Gideon would say, Panginoon, oy, Anghel, nagkakamali ka ata. Okay? You must be kidding. Hindi ako yan. Hindi ako magiging mighty man of power. Mahihayin ako. Takot ako sa Midianites. Yun po yung naging negative character o instinct ng ating si Gideon na to. Ang sabi nito, don't you mean that the chicken hearted? No? Makikita po natin dito nung sinabi niya yun, siya yung tinatawag na yung pagka-chicken, talagang matatakotin. No? Matatakotin siya.
But God was looking at Gideon's potential, not what he was already. No? And also, God looked at Gideon and said, "You think you are weakling, but you are a mighty man of valor." Laging sinasabi ng Panginoon, ikaw ay magiging isang mighty man of valor. Tignan mo natin yung reaction ni Gideon dito. Sabi niya, Gideon started making excuses. Ayon sa Judges chapter 6 verse 13, at kung sabi niya, "Why then is all this befallen us? And where be all this miracle which our fathers told us of from Egypt, but not the Lord not forsaken us and deliver us into the hands of Midianites." Ano po sinasabi dito? Bakit ito mangyayari sa akin na ako'y magiging isang mighty man of valor? Saan naman ang kababalaghang gawa na sinabi sa akin na hindi ba maninahon sa mula sa Egypto? Ngunit ngayon hiwalay ng Panginoon at ibigay sa kamay ng kaaway. Ano po makikita natin dito sa salita niya? Siya po ay gumagawa ng maraming excuses. Sa kabila ng mga problema na sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, iniligtas niya kami. Oo nga, inilabas kami sa Egypto. Pero bakit ngayon kami ay kinakapture, kami ay pinapatay ng mga Midianites? So marami siyang excuses. Sa kabila na sinabi ng Panginoon, ikaw ay magiging mighty man of valor, siya po ay maraming excuses. No? At may makikita natin dito sa verse 13, yung mga salita, mga insecurities ng isang person. If, why, where, and but. Yan kung mga salitang yan po ay isang salita ng isang insecurity. Na isang insecurity na tao. No? Gideon started making excuses saying, Ako? Ako ba? Ako ba sinasabi mo? Baka nagbibiro ka. No? Siya po ay nagpo-protesta. Siya po ay nagpo-protesta doon sa sinasabi ng angel sa kanya. No? Sabi niya, I'm no mighty man of valor. Siya po ay maraming doubt sa kanyang sarili. Mismo yung sarili niya, hindi niya mapaniwalaan na siya ay magiging isang mighty man. He came up with all kinds of excuses. Ayon sa verse 15. Ano sabi dito? He said, "Wherewith shall I save Israel? Behold, my family is full in Manasseh, and I am the least in my father." No, anong sabi niya dito? Paano mo ililigtas ang Israel? Narito ang aking angkan na pinakadukha sa Manasseh, at ako ang pinakamaliit sa bahay ng aking tatay. Ano masasabi natin dito? Si Gideon ay maraming takot, si Gideon ay maraming excuses. Sa kabila ng Panginoon, sinabi na ikaw ay magiging mighty man. No? Gideon says, "You've got the wrong village, God." Baka nagkakamali ka ng lugar na pinuntahan. You've got the wrong location. Hindi ako yung hinahanap mo. Nakita po natin ugali nito ni Gideon. No? Anong sasabi natin dito? No? Tandaan po natin yung lugar ni Gideon ay sa Opra. Ito po ay isang maliit na village na kung saan, no, ito ang tawag sa Hebrew word ng Opra ay the place of dustiness. No? At ito ay isang lugar na kung saan ay parang walang kabuhay-buhay, walang kwentang lugar. Ito po ay isang lugar na kung saan ang mga tao ay dito itinatapon. And he also says, "You've got the wrong family." No? Baka hindi ako yung pamilya sinasabi mo. No? Kasi mahirap lamang po kami. Ang aming entire tribe ay napakahirap lamang. No? At ako yung pinakabata sa aming pamilya. Anong sinasabi niya rito? Mahina ako. Sana kunin mo dala yung kuya mo, hindi ako. Kasi ako yung pinakabata. Napakarami niya pong excuses. No? And God often used the excuses, the most unlikely person, that the youngest guy of the poorest family, the most unknown out of the bottom of the well. Napakabait po talaga ng Panginoon. Ano? Kaya ikaw ngayon, ano ba masasabi mo sa sarili mo? Wala kang kakayanan. Siguro ngayon nakikita mo ako na bigla ako nakatayo. Dati ko hindi ko kaya gawin ito. Sa mga mempo natin, siguro sa mga susunod na pagkakataon, pwede ka na rin tumayo dito. Pwede mo sa mga adult ladies. Siguro ngayon hindi mo kaya maging leaders, pero darating yung panahon magiging leaders ka rin po.
Kaya tandaan lang po natin, kailangan sumunod lang po tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. No? Na tayo ay magiging kagamit-gamit sa Kanyang bukasan. Huwag po natin maliinin ang ating sarili kagaya ng sinasabi ni Gideon. And in application, ano ang sabi nito? Many people miss God's plan for their lives because they just can't see themselves in the role. Ayan po, parang sinasabi ko, hindi ko talaga kaya yan. And they just can't see themselves as a leader. They can see themselves as being the influential person spiritually. Tingnan po natin, bakit kapag tayo ay nasa labas sa simbahan, marami tayong kaibigan, sa mga ginagawa natin, may mga sumusunod, pag may inuutos tayo. Ibig sabihin may influensya tayo. Or siguro meron talaga mga influential person dito na talagang masasabi natin kilala. No? Kilala ka dahil ikaw ay maraming mga kakayanan, magsalita. Pero bakit pag nasa loob na tayo ng church, nawawala? Bakit kaya nagkakaganon? Alam niyo ang pagkakaiba. Kasi sa pagkagawa ay nasa labas, yung ginagamit mong lakas, yung ginagamit mong mga ideas, sa sarili, sa isip mo. Pero pag dito sa church, hindi po natin kailangan lakas mo, hindi po natin kailangan yung talino mo, hindi po natin kailangan yung idea mo. Ang kailangan natin yung kalakasan ng Panginoon na ibibigay sa iyo. Kailangan po maging empty po tayo mga kapatid, para ikaw ay magiging kaganit-ganit sa Panginoon. Isipin mo, kapag papasok ka rito, marami kang gustong gawin. Pero bakit parang hindi mo magawa? Kasi nga, hindi yung sarili mo, hindi yung Panginoon na ginagamit mo, kundi yung sarili mo. At dumadating ka sa point na ikaw ay napapagod na. Tandaan po natin, kapag lakas ng Panginoon na ginamit po natin, wala pong kapagulan dito. Ayon sa pagdating ng Panginoon. Okay? So, ganun po ang nangyari. Meron po akong tanong. Ito po. Do you think God could use you the way He used Gideon? Sa palagay niyo po ba, kayo po ay magagamit ng Panginoon kung paano si Gideon ay ginamit? Ano po sa palagay niyo? Amen po ba ron? Parang konti lang. No? Dapat po bilang isang Kristiyano, masabi po natin amen yan. No? But you might say no. Tama. Pero kung sasabihin mo no, this sermon is for you. God always starts with affirmation. He encourages us. At ang sinasabi ng Panginoon dito, you can be more than you are right now. You underestimate your potential? Huwag po mga kapatid. Dahil ang Panginoon nakikita yung potential sa iyo. Hindi mo pa lang siya nakikita. The greatest way we limit God is limiting Him by saying, Lord, I can't do it. Kapag yung sarili mo, nililimitahan mo, hindi mo makikita ang potential mo. Dahil ang Panginoon nakikita ang potential natin na tayo ay magiging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Malapit na po ang ating Thanksgiving anniversary. At ang kailangan ng Panginoon ngayon, yung mga mighty man of God. Hindi po magkakaroon ng magandang resulta ng ating Thanksgiving anniversary kung tayo pong lahat ay hindi po magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Kaya lagi yung po sinasabi sa inyo, lagi po natin ipag-pray ang bawat isa. Dahil ang Diablo po ay lagi nandiyan para po sila mga Midianites. Di mo ba nakikita na gagalitin kita? You will strike down the Midianites as if they were but one man. Sabi nito ng Panginoon sa kanya, ang mga Midianites yan, ang 135,000 na yan, tatalunin mo sila sa isang iglap lamang. Para silang isang bigis na kapag sila yung strike down, lahat sila ay tutumbak. At alam naman po natin ang naging history ng iba po.
talagang ini-strike down ni Gideon a 135,000 na armies. No? Sabi niya, I am sending you. I am going to be with you. You can fail. So binigyan siya ng isang kasiguraduhan ng Panginoon na ikaw ay mananalo. No? And when you're doing God's will, you cannot be a failure. Tandaan po natin mga kapatid. Kapag ang Panginoon inutusan ka na gawin ang gawain ng Panginoon, hindi ka magkakamali at hindi ka matatalo. Naalala ko po si Pastor Jason, dumadating siya sa point in time na siya po ay nandulupaybay. Dahil alam naman natin ang mga tao, comment ko yan, lalo na sa mga bagong gawain. Ito po ay normal sa isang pastor na talagang maglulupaybay. Pero tandaan po natin ang pangako ng Panginoon, ipagpatuloy mo lang yan. Hindi lang si Pastor Jason, tayo po. Kasi kapag ang isa po sa atin ay nag-quit na ng pag-church, ang isa sa atin ay nag-quit na sa pananalangin, ang isa sa atin ay hindi na nagtiwala sa Panginoon, siguradong talunan tayo. Pero kapag yan ay pinagpapatuloy natin ang gawain ng Panginoon, sa kabila ng hardship, ang Panginoon nandyan para maging victorious po tayo. So huwag po tayong bibitaw. When you're doing God's will, you cannot be considered a failure. Tandaan po natin. God's will is perfect. No? Ano ang sabi sa Bible sa Romans 8:31? If God before us, who can be against us? Step number 2. God's revelation. Kanina, God's affirmation. Ngayon, God's revelation. Una, He encouraged me. Pangalawa, He meets with me. Ito po yung revelation. Magpapakayag, magpapakita. He gets to know me. No? Life become more than a religion, but a relationship. Okay? This is what happened with Gideon. Ano sabi sa verse 17? If now I have found grace in thy sight, then shew me a sign that thou talkest with me. Ano ang sabi sa Tagalog? Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo ako ng tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Bakit mo ba ang tao mahilig sa tanda? Or affirmation, di ba? Ng Panginoon niya. Pero alam nyo, nakakalungkot po, sa panahon natin ngayon, marami pong tanda na hindi ginagawa ng Diyos ang gumagawa ng Diablo. Kaya delikado po na humingi tayo ng mga signs na may makikita tayong apparition or hindi po gano'n. Ang tanda po na binibigay sa atin ng Panginoon ay yung salita ng Panginoon. Okay? Diyan po dapat tayo mag-rely. Diyan po dapat tayo magniwala. Ang sabi rito, this is what happened with Gideon. Sabi, God waits for us. No? God was ready to use Gideon right there, but Gideon said, I'm not ready yet. Gideon went back home and prepared a meal at a great expense, and he brought it back to God and offered this meal to this angel of the Lord, and it was supernaturally nutrition. Tingnan po natin ang galing dito ni Gideon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Uy, Gideon, magiging man of valor ka. Huwag kang mag-alala, ko, bahala sa iyo. Sabi niya, sige nga, totoo talaga ikaw ay sugo ng Panginoon. Hintayin mo ko, pagluluto kita ng pagkain. At pagbalik ko, saka ko malalaman. Okay? Ano po ang pinapakita natin dito, pinapakita ng Bible dito? Sa kabila ng Panginoon, sabi niya, ikaw ay magiging mighty man of valor. Ano ginagawa niya? Umaalis siya. Gumagawa siya ng paraan para yung sinasabi ng Panginoon ay hindi niya gawin. Yun po yung nakakalungkot sa mga Kristiyano. Sa kabila na sinabi ng Panginoon, Hoy, gawin mo ito, bagay ito. Ano sasabihin mo? Ayoko, natatakot ako eh. Kinakabahan ako. Siguro yung kaba ko, kinanin ko hanggang ngayon. Wala ko. No? Pero thank God, praise God.
dahil nagagamit ba ako ng Panginoon sa kabila na hanggang ngayon ay kinakabahan. Kung nagawa ko, ako'y dating si Gideon na walang alam, magagawa ko. Hindi ko naman po sinabi na mag-preach kayo ito already, kundi maging leaders kayo yung kanya-kanya sinasabi. Pero si Gideon, ganito ko ginagawa niya, lagi siyang maraming excuses at dumadating sa point na gusto niya nang tumakbo. No? Gusto niya nang tumakbo. He realized then that he was talking to God, and on verse 22 sa Judges chapter 6 pa rin, ito, Gideon said, "Alas, O Lord, God, for because I have seen an angel of the Lord face to face." Nung pagbalik niya, doon niya lang na-realize na ang kausap niya ay ang ating Diyos. At yun ang ating hinihintay madalas. Ay, ikaw na pala yan, Panginoon. At doon lang tayo nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Gideon has a personal experience with God, and it say, he made an altar. Si Gideon po, matapos na nalaman niya na ang nagpakita sa kanyang anghel ay ang Diyos, doon mismo sa kinatatayo ng angel na yun, gumawa po siya ng altar. Ano po ibig sabihin ng altar? Ang altar po ay nagre-represent na dito ko nakita ang Panginoon. Yun po yung ginawa ni Gideon. Gumawa po siya ng altar para sa tuwi-tuwi na kapag siya po ay dumadaan sa dako roon, naalala niya ang Panginoon ay nakausap niya. Naalala niya na ang Panginoon ay sinabi sa kanya na yun ay maging magagamit. Sa ating pong buhay bilang Kristiyano, kailan ba nagkaroon kayo ng pagkakataon na namit niyo ang Panginoon? Kailan ba sa inyong experience namit niyo siya face to face? Not necessarily face to face, but nagsalita sa inyo in a very personal matter ang Panginoon. No? So dapat yan po ay makita natin. At kung hindi pa, kailangan po natin talagang isip ang Panginoon. Gideon said, "I will put an altar so will not forget me so much that every time I pass by, here I remember that I encountered God personally face to face." Hindi naman po natin gusto mangyari yung face to face na mangyayari sa atin ay pagpatay na tayo. Ayaw naman po natin yan. Okay? And this represents where God meet man. Notice, he named the altar, Lord is peace. Ibig po sabihin sa Hebrew word po noon ay Jehovah Shalom. Okay? Why did he do that? Because he's getting ready to go into battle. Ito na po yung maganda. Naisip niya po, ready na ako, sabi ni Gideon. Ready na ako, na-affirm ako ng Panginoon. Ready na ako, nakausap ko na ang Panginoon. Nagkaroon ng revelation. Ready na ako to battle the Midianites. Ayan, ito na po yung maganda. Ito na po magkakaroon ng bagong yugto yung kanyang buhay. No? Sabi nito, Israel is falling apart. Okay? It's total chaos around him, and yet he says, the Lord is peace. Tandaan po natin, kapag ang Panginoon po nag-reveal po sa atin, kapag ang Panginoon po nakita tayo, kapag ang Panginoon ay nakita natin face to face, yung pong internal peace ay nakakabit natin. Hindi niyo po ba napapansin? Nung kayo ay malayo sa Panginoon, kapag may problema kayo, walang peace yung buhay po natin. Pero nung tayo ay naging Kristiyano at alam natin na nandiyan siya, tinutulungan niya tayo, ano nangyayari sa atin? Sa kabila ng ating mga problema, meron pa rin po tayong kalakasan spiritual. Tayo pa rin po ay nakakapag-move. Okay? Naalala ko po si Gideon. Siya po may sakit po siya. Siya po yung binabago sa kanya dito at saka yung Panginoon Francisco. At nakakausap ko yung si Sister Tess, si Brother Ray. Nakikita ko po yung sa kabila na pagka pinag-uusapan namin si Gideon, naiyak si Sister Tess. No? Nakikita ko po yung sakit ng yung iyong anak ay meron malubhang kalagayan. No? Dahil nagdadayan si Gideon. Pero sa ganun, kahit ganun po yung nangyayari sa kanila, nag-read pa rin po sila. Nagpapa-Bible study pa rin po sila sa bahay. Yung pong mga mananahin nila, nagba-Bible study dahil sila po nagiging sunod. Sa kabila po ng malaking problema, they are still here.
Kasi alam nila ang Panginoon, ang kanilang refuge. Ang Panginoon na nagbibigay ng peace sa kanila. Paano kaya ang sa ating mangyari na yung anak natin ngayon karamdaman ay nila? Maglulupay kayo na tayo. Yun po yung nangyari kay Gideon. Sa kabila na nakita niya ng Panginoon ay gagamitin siya, nagkaroon po siya ng peace of mind. Yung kanyang mga alalahanin ay biglang nawala. And that's the natural consequence anytime you make a commitment to God. Kapag ikaw po ay nag-commit sa Panginoon, nandiyan po yung eternal peace. For the first time in Gideon's life, he felt at peace. He felt at peace with himself. He had peace of mind. Sabi, no? No matter, even though the circumstances around him were falling apart. No? And many of us are in situation right now. Siguro kagaya ni Gideon ang ating nararanasan ngayon, where the circumstances are falling apart dahil sa problema. That's the result of committing it all to God, and it always brings peace sa buhay po natin. Huwag lamang po tayong bibitaw. Ano po ang lesson dito? Before you are ready to fight external battles, you must have internal peace. Siguraduhin po natin kapag tayo po ay susugod sa isang problema, meron po tayong problema. Ano paraan? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Para internal peace ay makamit. Before you are ready to face the tough times you're facing at work, alam ko ang sa atin na may problema sa trabaho, sa bahay, o sa labas, you got to have internal peace inside para mapagtagumpayan po natin yung mga battles na yan. Capable to handle the battles. Yan po ang pangako ng Panginoon. Ang tanong ko, saan po natin yung matutupan? You come to the point that Gideon did. Ito sabi, a face-to-face encounter. First, God affirmation. Second, God's revelation. Ito po yung tanong. The question is, have you had a revelation? Or are you still trying to face all your battles on your own? Hindi po kayo mananalo sa battle sa labas. Hindi kailanman isang tao kung gagamitin nyo ang lakas, hindi po tayo mananalo sa champion. Tayo po ay laging magiging tayo. Pero kung gagamitin po natin yung kalakasan ng Panginoon, magiging victorious po tayo. Then the third stage, ito na po, and that is the toughest phase. No? At kung pangatlong stage na to, ito po yung pinakamahirap. Okay? In how God changed us. That losers to leaders, at makinig lang po tayo. Ito po yung pinaka-top o pinakamahirap gawin. Una, affirmation. Okay, magiging mighty man of valor ka. Pangalawa, revelation. O, sige, nakita mo na ako, face-to-face. Pangatlo, ito po yung mahirap. Which is sa lahat naman po ng bagay, yung mga steps, meron pong mahirap na part. Gideon's confrontation. Ayan. Ang Panginoon po nagbigay po ng test kay Gideon. Ano po yung test na ito? Ang sabi ng Panginoon, okay, ang sabi ng Panginoon sa Judges 6:25-27, throw down the altar of Baal, build an altar unto the Lord, offer a burnt sacrifice. Gideon took men and did as the Lord said, but because he feared his father's household and the men in the city, he could not do it. By day, he did it by night. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, okay, sige, ito ngayon ang task mo. Pumunta ka dun sa altar ni Baal. Ni Baal, yan yung guns na yan, sa sexual yan, si Baal. Puntahan mo yung Baal na yun, putulin mo siya, itumba mo siya. Gamitin mo yung toro ng tatay mo, dalhin mo ron, at gawin mong burnt offering after mapapagsak yan. Ang malungkot po rito,
ang confrontation po rito, ang mahirap po rito, yung kung Baal na yun ay isang tradisyon na ng pananampalataya na yun. At syempre, dahil hindi matagal na, marami pong mga kamag-anakan niya na tinitig ng Diyos yun. Ang nagawa pa yun ay ang kanyang tatay na si Joash. Isipin niyo na lang po, ako, Diyos, papupuntahin mo ko ron, sisirain ko yung imahe na yun. Parang hindi ko kaya mo. Pero yun po yung process, yun po yung step, yun po yung task na kailangan gawin. Tandaan po natin ang Panginoon, sa kabila ng kanyang mga promise, meron pa kung dapat gawin. At yun po yung pinakatapos part ng kanyang buhay. Anong ginawa niya? Sige po, sunod ako. Hindi siya nag-question. Ay dapat po ako tayo mag-question kung gusto po natin sunod sa Panginoon yan. Wala na po tanong. Just obey. Sige po, Panginoon, pupunta ako. Nagpunta siya ng umaga. Nakita niya maraming tao. Hindi niya kayang sirain yun. Nagsama pa nga siya ng mga taong alalakihan doon no? Na mga kamag-anak niya. Hindi natin kaya. Maghintay tayo. Sa gabi natin sisirain. Dumating ang gabi. Sinirain na ang Baal. At pagkatapos noon, pinatay nila yung toro. Ginawa nilang bird offering. At ang itong patindi, ito ang nakakatakot. Kinaumagahan, nakita ng tatay niya, nakita ng mga kamag-anak niya, nakita ng buong sambayanan, yung kanilang Diyos ay bagsak. Wow! Nakakatakot yun. Total chaos. Kung ikaw yun, si Gideon, ano ang gagawin mo? Kita niya, nagrarally yung mga tao. Sino ang gumawa nito? Kung ikaw yun, ano ang gagawin mo? Sabi ng mga tao, hanapin natin kung sino ang gumawa nito. Pero nag-chuchu. Si Gideon po, tatakot na siguro. Si Gideon po siguro, isasama na sa mani. Aba, patay na yun. Pero ang Panginoon talaga, hindi kanya ilalagay sa kanyang gusto sa na nakalagay at pagsunod sa Panginoon. Umena ang kanyang tatay na si Joas. Ano ba kayo? Ang tagal-tagal na natin sinasambay ang Diyos niyo. Ang tagal-tagal na tayo nanolo ng Diyos niyo. Alam naman natin kung sino ang Diyos natin. At bakit ba magpasanggang hanggang ngayon gusto natin sambahin niya? At kung talagang Diyos yan, dapat kung pinupo siya, tumayo siya dyan at bumalik siya sa dati niyang pedestal. Hindi ba't wala siyang magawa? Yan ba ang Diyos natin? Tandaan po natin, kapag ikaw ay nanatili sa pangako ng Panginoon, gagamit ang Panginoon para ikaw ay hindi na yan po yung wow! Dami nag-aalap sa akin. Patayan mo nito. Uminaw sa akin. Pero ginawa niyo ang Panginoon. Ano po ba ang idol sa buhay natin? Ano po ba ang idol? Hindi po isang idol ko, idol na. Okay, idol yan. Pero hindi lang po yung what is the Baal in your backyard? God will not bless you until you was ready to obey without question. And this incident shows us the three ways that God may bless you. Okay, ano sabi? Ito, tatlong bagay kung paano tayo i-test ng Panginoon. God may test you spiritually. Okay, God may test you spiritually. Paano po yun? This is a test of who's going to be your God in life. Okay, ano sabi sa Exodus 23, verse 3, Thou shalt have no other gods by God says, I want complete alliance, and I want total allegiance. I don't want any compromise. I want to be number one in your life.
Ang gusto po ng Panginoon, yung ating pong buhay ay i-devote natin sa Kanya. Marami po tayong mga gods, yung trabaho po natin, yung pamilya po natin, yung boyfriend po natin, yung girlfriend po natin, no? Sa school natin, yung problema natin doon, yung mga ginagawa natin pag-aaral, mga gods po yan, tandaan po natin. Kapag ang isang bagay ay naging mas mahalaga sa Panginoon, gods po natin. Ano po ba yung mga bagay na nagkakaroon ng hindrance para yung hindi makapag-church? Gods. Okay? Tandaan po natin yan. Pangalawa, God may test you emotionally. Notice whose altar it was. It was his father's altar. And he says he went and tore it down at night because he was afraid of his family. Takot siya, no? We're talking about a confrontation and tradition. We're talking about a breakdown from the past. He's saying, my whole family has been worshiping these 4 years and I'm going to break with tradition. That's an emotional test. That's an emotional test. Family ties, no? Yung pong tradition nila. Para kay Gideon, parang napakahirap pong gawin na yung isang tradisyon ng worshiping ay kanyang sisirain. Okay? Sa ating din pong buhay bilang isang Kristiyano, dati galing din po tayo sa ating dating pananampalataya. At dumating po tayo sa point na napakahirap pong lumipat sa pagiging Baptist Christian. Amen? Bakit po? Sabihin sa inyo ng iyong mga magulang, ano ka ba? Parang nagiging suway ka na. Dapat pag namatay kang Katoliko, namatay kang ganito, dapat hanggang sa ikaw ay bawian ng Panginoon ng buhay, Katoliko ka pa rin. Diba? Minsan nga, pagka dumadating ka galing sa church, gabi na, oh, baka lumapas ka na sa langit. Marami pong mga pagtulisa ng ating dating pananampalataya. Naalala ko yung aking nanay. Nanay ko po talaga sarado Katoliko Panggado. Lagi po kami tinutuloy ang nanay ko. Pero thank God, lagi po siya nandiyan ngayon. Maliban na ngayon kasi po siya. So ang Panginoon nating istuhan po. So tayo lang po ay magpatuloy. Sabi nito, God may test you emotionally. Marami pong mga problema sa buhay, marami pong dapat tayong gawin sa ating sarili. Sabi nito, do you ever find yourself limiting your Christian life because of what others people think? Because family members might become upset? Okay? It was Gideon, God's idol, and he goes and smash it. Who's going to pay for it? Sometimes following God means standing alone is necessary. Tandaan po natin, minsan sa buhay natin, kapag tayo po ay tumayo sa pinagagawa sa atin ng Panginoon, minsan tayo lang ang mag-isa. At yun po yung hardest part na walang tutulong sa iyo. Pero sabi lang ng Panginoon, sige gawin mo yan, ako ang bahala sa iyo. Sa kabila na wala kang kasama. Okay? Gusto mong maging baptist? Sige, mag-baptist ka mag-isa mo. Sa ako bahala sa iyo. At darating pagkakataon, pati ang pamilya mo, makakasama. Alam ko marami sa atin yan ang problema eh. Yung mga young people, lalo na, no? Yung kanilang mga magulang, hindi ma-win-win talaga. Yung po yung traditional problema po natin. The point is, services for the Lord always begin at home and in your backyard. Service from the Lord starts at home. That's my responsibility. Service for the Lord start at home. So tandaan po natin, yan po yung emotional test ng ating Panginoon. Una, spiritual test. Pangalawa, emotional test. At yung pangatlo, God may test you physically. Ito po yung parang masakit eh. Kasi physical na po ito. There may be a physical test in your life that God will use to see how willing you are and to follow direction and instruction. This was a risky move. Tandaan po natin. No? Kapag ang Panginoon na ginagawa, lagi po mayroong risk part dyan. Go out at night and tear the town idols. But he wants again tradition. Sasanungan po si Gideon dito. In fact, it would have cost him his life. So, kung nakita natin yung istorya, hinahanap po siya ng kanyang mga kabaro, ng kanyang mga kamag-anakan para siya ay
patayin. When you read the next few verses, you'll find that when they woke up in the next morning, the town formed a lynch mob and came after Gideon. Yun po yung physical test dito. Kung sa atin po siguro nangyari nun, baka hindi ka naman pwede magpunta ulit sa dati kong kinalagyan dahil yung mga Midianites. No? Hindi naman siya po pwede magpunta sa isang lugar dahil wala siyang kasama. So wala siyang choice. No, kundi mag-stand alone. The point is this: if you really get serious about servicing God, expect fireworks. So tandaan po natin, kapag tayo ay nanatili doon sa sinasabi ng Panginoon, medyo mag-expect tayo ng mga rough roads dyan. You may cause a riot, you may cause chaos, you may upset a few tradition or something, but Gideon obeyed completely. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. And after the test comes the final step. Ito na po ang pinakahuli. Pwede niyo na po susunod yung mga sabi. Gideon's transformation. Ayan, transform na. Una, no? God's affirmation. Pangalawa, no? God's revelation. Pangatlo, Gideon's confrontation. At pang-apat, ito po Gideon's transformation o yung magbabagong anyo. Sa verse 34 ng Gideon, okay? Gideon ng Judges chapter 6 verse 34. That's where he received God's power in his life. Okay? Nakamta na ni Gideon dito yung power, no? Wala na po siyang takot. Now he's ready for service. No? Ready to be a leader. The secret of Gideon's life is that how God is working through him. Alam niya na po na ang Panginoon ang gumagawa sa kanya. Hindi na po yung kanyang kalakasan. God plus Gideon equals majority. Okay yun, eh? God plus Gideon equals majority. Tandaan po natin, pagkasama po natin ang Panginoon, kaya po natin pabagsakin ang 135,000 ng mga strongmen ng Midianites. Okay? Gideon was transformed by God's Spirit. Okay? From a loser into a leader. And there are important point here. Power in the Christian life always comes after testing, not before. So, kailangan po muna natin gawin yung mga testing ng Panginoon bago po tayo maging kagamit-gamit sa Kanya. Sabi nito, obey first. Obey first. The path to power is to a test, not by words only. Okay, sabi ko, sige, gagawin mo po ito. Pero kung hindi mo po i-apply yan sa buhay mo, kung hindi mo gagawin yung sinasabi ng Panginoon sa iyo, wala po yan. No power. Kailangan po lagi po may aplikasyon. Ngayon naririnig po ako nagsasalita rito, sinasabi ng Panginoon ang ano gagawin nyo. Pero kung pagkatapos po nito kayo nakatungkulan dyan at paglabas nyo, wala po kayong ginawa, hindi nyo in-apply sa buhay nyo po ito, no power. Application. There is only one way that you get power in your Christian life. It is passing the test. Ang tanong mo, how do you handle it? Paano po ito? Okay? When you have the trials in your life, kung may problema ka sa buhay, do you get cranky and irritable? Kapag may problema tayo, ang natural instinct natin, mainis, no? Masuyagan, no? At mairita. Or you will say, I'm not going to church. Ayoko nang mag-church. Pagod na ako. Ang totoo nun, may problema ka na. Hindi ka pagod sa church. Ang totoo nun, pinagod ka ng trabaho mo, hindi ka pinagod ng church. Okay? I'm quitting the church. How do you handle the irritation in your life? If you will handle them incorrectly, wala pong mangyayari sa buhay po natin bilang sa Kristiyano. And in Judges chapter 6 and 7, Gideon responded correctly. Gideon was not ready, was now ready. He was transformed into a leader. He goes out, everybody rally around him. Alam po natin, no? Nung una hinahanap siya ng mga tao na
para girahin ng Midianites. Ganun po ka-influential siya. Ganun po siya naging leaders. Ganun po siya ginamit ng Panginoon. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Yung pong mga tao galit sa kanya ay nakasama niya para girahin ang Midianites. He cries out, "Who wants to follow the Lord in battle?" Sino ba ang sasama sa akin? 32,000 people showed up. Sasama ako! Sasama ako! No? Ganun po yung naging traction niya ng mga tao. Siya ay naging instant leader and the rest is history. Ano naman po natin? Yung nangyari sa chapter 7, kung paano pinabagsak ni Gideon at ng kanyang mga kasama na 32,000 people, yung pong mga Midianites sa 135,000. Kung titignan po natin yun, ang ratio nun parang 1:5 or 1:7, parang ganun po. No. Gideon became a national hero. Tandaan po natin. Someone who's a few weeks by foot that he owns shoes. That's how God's work in our lives. Dati po tayo po ay hindi po marunong mag-pray. Pero ngayon po tumatayo na po tayo sa harap ng pulpito. Ngayon po ay nagiging leader na tayo. Ganon din po yung nangyari kay Gideon. Mahihain pero it turns out to be a great leader, a man of valor. At tanong po, do you think God could use you in the way like that? Ewan ko po, Panginoon. Kaya ko ba yun? God has to start a new view in you. Kailangan makita po natin yung pinapakita ng Panginoon. Just need encouragement to God and to other people. Ang Panginoon po, lagi may ginagamit na dalawa yan. Una, yung sarili, yung Panginoon. Pangalawa, yung kapatiran. Yung katabi mo. May problema ka? Hindi ka ng prayer sa iyong kapatiran. Ihingan mo yan kung sa palagay mo mapagkakatiwalaan siya. O dapat naman talaga makapagkatiwalaan yung kapatiran mo. No? Kapatiran natin doon hanggang tumulong siya. Ginagamit po yan ng Panginoon. God says, I know you, I made you, I see your potential. Ganun po tayo tinitignan ng Panginoon. Ganun po siya mag-motivate ng isang Kristiyano sa kabila ng ating mga problema. And in conclusion, sa ating pinag-aralan, the whole point of this message in Gideon's life is that, okay, medyo lang po ako ng ilang minuto we limit God by our own unbelief. Okay? Tandaan po natin, huwag po natin lilimatayan ang ating sarili. God will do so much more in your life than you have ever imagined. If you will be available. So, ang pinag-uusapan po natin dito, availability. No? Sa kabila na alam mo yung dapat gawin, pero kung hindi available ang iyong sarili, kung hindi available ang iyong time, hindi mo po yan magagawa. Pinag-uusapan po natin dito, availability. Time po. Tanong po, can you see yourself as a dynamic Christian? Siguro po, Panginoon. You could become a great Christian. You could do something significant for God. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Are you ready to meet God personally? Makikita po natin. Where you had a religion but you've never had a relationship with God. Okay, doon po sa aming mga bisita, no? Maaaring ngayon ay hindi pa talaga nakikilala ang Panginoon. Pero ang Panginoon, binigay niya po yung kanyang buhay para sa ikailan yung kaliligtas ng iyong kaluluwa. Ang dapat mo lamang pong gawin, kayo lumapit sa Kanya, ikaw ay humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan at tagapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Para makilala mo ang Panginoon personally at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya po mamaya sa ating invitation bukas mo lamang ang iyong puso at hayaan mo ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ang pumausap sa iyo para ikaw ay magsakit sa Kanya. Or maybe you're getting ready to enter it, you're in test, it is a test of compromise. Ang tanong mo, will you compromise that you believe? It may be a test at work, it may be a test at home, at school. The question is, what's going to have first place in your life? Ano po ba ang nauna sa buhay mo? Yung po bang trabaho mo? Yung po bang karir mo? Yung po bang pera mo? Yung po bang mga bagay-bagay? Yung po mga gadget mo? No? Well, kung yun ang uunahin mo, mali po yan. Sabi ng
pray para makagawa sa Panginoon, unahin mo ang Panginoon. And what's going to have first place in your life? Anything that is not God, that is first place becomes an idol. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Marami pong idols na nakapaligid sa atin. Mismo yung sarili natin, idols natin. Mismo yung mga bagay na nasa atin, idols po natin yan. Kung hindi po natin alam gamitin. What is that competes you for your time and energy that will replace you? No? Maaaring yung boyfriend, ayoko magpunta ng church kasi magkikita kami ng boyfriend ko o ng girlfriend ko. No? So tingnan po natin yan. Maaaring yan yung makikilaman po na pagkakataon, pero kung hindi po tayo mag-ingat, magiging gods po natin yan. Maaaring po yung iyong bagong trabaho. Teka muna, hindi muna ako mag-church kasi kami ay merong trabaho. Baka ako masisante. Well, kung yan ang choice mo, wala pong power yan. You've been trying to fight God's battle in your power and you will be tired. No? Mapapagod ka po. You came here this morning thinking, I'm wasted. I'm really fatigued. Ano ba yan? Sunday. Ang bira, wala naman si pastor. Si Brother Rene lang naman dyan. Huwag na ako mag-church. Hindi naman si pastor yan eh. Alam niyo po, ang lahat po na tumatayo dito, kagustuhan ng Panginoon yan. Maaaring ang tatayo dito, hindi ganun kayo nukwen, pero still, gagawin nito. At huwag po natin isasarado ng kaya sa salita ng Panginoon. Kahit batang mali po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang isip natin, buksan po natin ang puso natin, para ang Panginoon ay makagawa sa buhay natin. God will start today. It's been a tough week. Alam po, bawat sa atin, pagmula ng Monday at Saturday, malaki po yung mga problema buwan sa buhay natin. And it's a moment-by-moment experience. Where your daily say, Lord, I need your strength in my life, Spirit. Tayo mga problema, mga kapatid, ako rin po may problema. Saan yung problema yan? Lagi naman ganun eh, every week eh. Pero tandaan po natin, kapag wala na po tayong church, kapag wala na po tayong salita ng Panginoon, saan pa po tayo susuling? Saan pa po tayo papanin? Na lamang po yung last resort natin. At kapag hindi pa natin ginawa ito, magagaya tayo ng video na sa una pa lang, hindi niya na makikita, mararanasan yung biyaya. Okay? At ang panguling closing remarks ko lang po. At ito sabi, Gideon was a nobody who became somebody because he put his trust in God. Don't limit God by your unbelief. Hindi natin po tayo sa sabi ng Panginoon. Kapag tayo ay hindi naniwala sa sinasabi ng Panginoon, ay hindi pa tayo naniwala. Ay hindi pa tayo mananagpapalala. Siya yung sinunod. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa salita na naihayag, Lord. Maraming salamat po sa buhay ni Gideon na ginamit ko. Sa kanila na siya ay isang mahiyain, walang kayaan ng tao. Ginamit ko pa rin po siya still to affirm, to reveal yourself, to transform him. At Lord, sa pagkakataon ito, dalangin po na yun kung po yung naranasan ng Gideon niyo. Ang mga nakaraan na time niya ay maranasan niyo po natin. Alam po namin wala po kakayahan. Alam po namin mahina po kami. Alam po namin mahina po. Alam po namin marami po kami problema sa buhay. At yan po yung mga nagiging dahilan para kami po ay hindi makadiretso, makapanambahan, makagawa sa iyo para kami po rin ang lulubay-bay. Pero sa oras na ito, Panginoon, Lord, help us na kami po ay maging gagamit sa iyo bukas.
Marami pong testing, alam po namin yan. Marami pong trials. Pero kapag alam po namin that you are with us, makakaya po namin yan. Dahil alam po namin, hindi po ang lakas po namin ang ginagamit, hindi yung lakas ng banal na Espiritu. Kaya Lord, open us our heart, papasukin po namin ang mga salita na aming narinig. At hindi lang papasukin, kundi ito po ay may-apply po namin sa aming buhay. At alam po namin kapag in-apply po namin yan, marami pong mga trials, marami pong mga problemang darating pa, Panginoon. Pero ang sabi mo nga po, kailangan i-test po muna kami para yung pong po ito ay aming pong maranasan. Kaya Lord, sa pagkakataon ito, help us, speak us in mysterious way. Dalangin po ang aming mga kapatiran na sila po ay magpasakot sa iyong mga pangalan. Habang lahat po ay nakayuko, nakapigil. Ano ba ang challenge ng Panginoon sa iyo? Hindi ko po alam. And if the Lord speak unto your heart, why not come? Kagaya mo rin si Gideon, na minsan sa buhay niya ay walang kalaman, mahina, walang kakayahan, takot, dahil sa problema. Nandun siya sa darkest part ng kanyang buhay. Ikaw ngayon, maaaring ganyan din yung pagkabuhay ngayon. Marami kang problema sa palagay mo, parang hirap-hirap ka lumakad sa gawain ng Panginoon. Lahat po natin, hindi po ang lakas po natin ang ating gagamitin. Kundi ang lakas ng Panginoon na nagmumula sa ating banal na Espiritu. Nawanan ka! Hindi ko, Panginoon, hindi ko po kaya. Lord, help me. Help us, Panginoon. Hirap ang po. Diyan po kung gagaling. Mamimit ko siya face to face, kawat nagka-transform po. Kung paano sa Gideon ay nagamit niya, gagamitin niya. At dyan kung mararanasan ang total peace inside sa iyong buhay. You will face the battle na kasama mo. Pero pag-ubak ka, sige po. May problema ka, meron kang gustong ihilig sa Panginoon. The altar is open to meet you. Minsan po sa buhay ni Gideon, ang altar na ito, ang naging kasagutan. Minsan sa buhay ni Gideon, ang altar na ito, ang naging dahilan para po yung kanyang problema ay magkaroon ng kasagutan. Pero pa ko ba? Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatiran, mga Lord, mga kapitiwala na kanilang dinapit, Lord. And I know na ito po ang kanilang mga gusto sabihin sa iyo, Panginoon. Nagdalangin ko po, Panginoon. Bigyan ko po ng kasagutan. Maraming trial sa buhay, Panginoon. Kanilang nararanasan. Pero kung kasama po namin, kaya po namin malampasan. Wala na po kami masasandigan kung di ikaw lang. And Lord, I pray na magpapatiran po na sa harapan, bibigyan po yung mga nasa upuan, bigyan po ng kalakasan. Kalakasan na ibibigay mo ito. Ibigay to overcome the trials, the ones of the devil. Kalakasan, magamit po natin sa new gawain na kami po ay hindi maglulumay pa ito. Maraming salamat po. Kailangan mo po si Pastor na sa pamilya, Lord. Help us na channel of blessing Panginoon. Maraming salamat sa iyo mga anak, Panginoon. At ito po ang idalangin sa